Kilala dati sa tawag na National Competition on Storybook Writing ang Gawad Chodora Alonso, na sa ngayon ay itinuturing na Carlos Palanca Award ng Department of Education. Dahil ito ang nagbibigay ng pagkilala at karangalan sa mga gurong manunulat ng mga kwentong pambata sa ngayon. Sa unang taon pa lamang ng paglulunsad ng DepEd ng patimpalak na ito noong 2017, hinilala na ang Cavite Province bilang finalist sa pamamagitan ng kwentong Ang Lapis ni Andrew na isinulat ni Ann Vixen Lubag at inilarawan naman ni Felipe Ryan Duatin na parehong mula sa Naik, Cavite. Ang unang taon ng pagkilala ay patuloy pang nasundan sa ikalawang taon ng National Storybook Writing Competition noong 2018 sa pamamagitan ng pagiging kampyon ng kwentong Ayoko sa Kaklasiko na isinulat ni Charito Naz ng GMA at ikinuwit naman ni Giselle Del Rosario ng Naik na nanalo bilang Best Illustrator. Sinundan pa ito ng isa pang kampyonato noong 2019 sa kwentong Malaki na si Isko ni Charlene Griar Perlado ng Indak at ikinuwit muli ni Giselle De Rosario na nanalo muli bilang Best Illustrator. Walang naganap na national competition on storybook writing noong 2020 at 2021 dahil sa hindi napigilang coronavirus disease o COVID-19 pandemic. Taong 2022 nang gawing Gawad Chodora Alonso ang NCSW. Sa taong ito ay muling nakapasok ang Cavite Province sa pamamagitan ng mga kwentong Si Pepito at ang Orasang Ginto at Ngit-Ngit ni Alexander Blanco ng Students Haven mula sa Kawit, Cavite. Gayon din ang mga kwentong espesyal ni Ann Vixen Lubag at Barrio Kadang-Kadang ni Giselle Del Rosario na parehong mula sa Naik, Cavite. Ang dalawang kwentong ito ay binigyang larawan ni Giselle Del Rosario. Mabunga ang Gawad Eudora 2023 dahil sa 13 mga karangalang banggit at mga panalo na naiuwi ng Cavite Province mula sa Davao City. Nakamit ng mga kwentong tuot at may tinis ni Alexander Blanco ng Students Haven sa Kawit, Cavite ang parehong kampyonato sa magkahiwalay na level ng Category 2. Nagwagi rin ang wordless storybook na may pamagat na Bambanti na isinulat at iginuhit ni Giselle Del Rosario. Nakapasok sa karangalang banggit ang mga kwentong Sunog sa Bahay sa Sungkaan ni Nanay na inilahok ni Abby Maisa Baler, isang mag-aaral mula sa Tanza National Comprehensive High School. Pasok din sa karangalang banggit ang mga kwentong Ang Suma ni Lola Inga ni Giselle Del Rosario at ikinuhit ni Glyza May Come, Mga Kahon ni Lolo Igno ni Andrew Saligumba at guhit ni Precious Manobo sa Readers at Reader's Choice na pinili ng mga award-winning children's storybook writers ng bansa na siyang mga hurado, gayon din ng mga batang mag-aaral at mga guro mula Davao City. Pinakamasagana ang ani at pinakamaningning para sa Cavite Province ang Gawad Teodora Alonso 2024 na ginanap sa Puerto Princesa City. Sa kabuuang napakarami ng 25 mga karangalang banggit at mga panalo, kabilang rito ang 8 mga kwentong isinulat at iginuhit ng mga gurong Caviteño na hinirang at pinili rin ng mga mahuhusay na huradong manunulat rin ng kwentong pambata sa ating bansa. Kampyon at pasok sa top 5 ang mga kwentong Ang Pinakamagandang Regalo ni Apolinario Rosales Jr., Tibaw ni Rolando Baybay at Ang Nais ni Maya na Maabot ang Langit ng isang batang grade 5 na si Raihan Gabo sa paggabay ni Shane Shika Amulong. Hinirang sa Reader's Picks Outstanding Storybooks mula sa libu-libong kalahok ang mga sumusunod. Pangarap po maging anghel ni Sheila Marie Sarmiento, Lata ni Giselle De Rosario, ang mga kalaro ni tatay ni Alexander Blanco at Mark Ronel Bernaldez,
ang batang nagpasibol ng lungsod ni Josel del Rosario bilang dibuhista. Batuin ni ina ni Mark Ronel Bernaldez bilang dibuhista. Ang paghahari ni greater than ni Shane Shika Amulong bilang illustrator at 4 na gatang na lang ni Glyza May Come bilang illustrator. Panalo pa rin ang mga kwentong Caviteño para sa puso ng mga batang mag-aaral at mga guro na pumili para sa Reader's Choice Award. Pangarap kong maging anghel ni Sheila Marie Sarmiento. 4 na gatang na lang ni Glyza May Come bilang illustrator. Ang mga kalaro ni tatay nina Alexander Blanco at Mark Ronel Bernaldez. Cavite Province pa rin ang nakakuha ng panalo para sa 3 nitong storytelling video. Kabilang rito ang Tabi-Tabi Po na napabilang sa Top 12 Best Storytelling Video. Ito ay ikinuwento ni Cristina Ocaya mula sa panulat ni Chris De Posoy at Guhit ni Shane Rita Krebs. Ang mga kalaro ni tatay ang nakasungkit ng 3 pwesto sa video-recorded storytelling. Ikinuwento ito ni Joan Bilan mula sa panulat ni Alexander Blanco at Guhit ni Mark Ronel Bernaldez. Tayo ang nakatanggap ng kauna-unahang tropeyo bilang kampyon sa recorded storytelling sa kasaysayan ng GTA. Nakamit natin ang kampyonato sa kwentong Nimay Manananggal na ikinuwento ni Daisy Abenojar mula sa panulat at guhit ni Josel del Rosario. Si Marlon Dehesa ang video editor nito. Si Aljon Dinglasan ang sound scorer, habang si Ana Donna Atienza naman ang nag-sign language. At si PSDS Jocelyn Contreras ang naging storytelling coach. Ang 6 na taong katagumpayan ng lalawigan ng Cavite sa Gawad Teodora Alonso noon pa man ay hindi makakamit unti-unti kung hindi sa paniniwalang ang lahat ng biyaya at pagpapala ay makakamit kapag ito ay iyong pinangarap, pinagdasal, pinagsumikapan at pinagtrabahuhan. Ang lahat ng ito ay pinagdaanan ng Cavite Province, kabilang ang mga mahuhusay at may dedikasyong mga lingkod edukasyon na handang magserbisyo ng tapat, sapat at karapat-dapat na may dedikasyon gamit ang puso.